Ayan. So magandang hapon muli mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong patuloy na pag-aaral, Bible study. Ating pong ituloy yung ating pag-Bible study. At itong Bible study na ito ay magbigay sa ating mga kababayan na hindi pa nakaalam sa katotohanan, lalo na sa aking mga magulang, mga kapatid, at mga kamag-anak. Isa pong pagpapala na mula sa Diyos na tayo po ay makapag-aral ng salita, at ito po ay magbigay sa atin ng kaliwanagan sa buhay na ito. Isang paksa na ating pag-aaral o topic ay ang kalagayan ng mga patay. Ayan. So yun po yung ating pag-uusapan. Bago natin umpisahan, tayo po ay humingi sa Panginoon ng tulong upang tayo ay gabayan. Tayo manalangin. Mapagpala ka, banal na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Pagpalain mo, Panginoon, ang salita mo sa mga makapakinig nito. Magbigay ito, Panginoon, ng pagbabago o pagpapala sa mga nakikinig. At magkaroon ito, Panginoon, ng kapangyarihan sa buhay na mabago ang mga pananaw. O Diyos, hinihiling ko po ang banal na Espiritu na manguna, lalo, Panginoon, sa akin. Turuan ako at patnubayan ang mga salita ay ipagkaloob ng malinaw na pagkaunawa sa akin upang ito'y may pahayag na maunawaan ang nakikinig. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ayan mga kapatid, ang ating pong topic ay kalagayan ng mga patay. Ito po yung ating ginagawang pag-aaral ay binibilisan ko lang po kasi po ang ating pong pag i-upload po natin ay may limit po. Subalit ako ay napapasalamat sa Panginoon dahil yung cellphone na aking nabili ay kahit isang oras kayang i-upload, no? So, mayroon tayong mga topic na naka-ready. Ang akin lang pong hinihiling, ginagawa ay i-topic ko muna lahat ng doktrina upang magbigay ng pag-asa sa ating mga kababayan, lalo sa aking mga kamag-anak na hindi pa nakaparinig, no? Kaya aking inuna itong mga topic na ito, at meron po ako mga topic na magbibigay ng kasiglahan sa iglesia ng Panginoon. Kaya aking muna itong inuna, no? So sa biyaya ng Panginoon, nawa ay matapos ito. Ito ay nasa 15 na mga topic. Okay? So, tuloy tayo kapatid, ating pag-aralan ng kalagayan ng mga patay. Sa mga kababayan, ating pong buksan ang ating pakikinig sa mensaheng ito. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa 1 Juan 2:25. Sabi dito, ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. So, ang Diyos ay namangako ng buhay na walang hanggan. Pero dahil sa ating pag-aaral ay may kinalaman sa kalagayan ng patay, ating po pag-aralan kung sino po ba yung tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kasi po mayroon pong mga paniniwala na ang tatanggap ng buhay na walang hanggan, yun daw po yung ating kaluluwa. Kapag namatay tayo, mayroon daw po kaluluwa sa ating katawan, at yun ay lalabas, at yun ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung matuwid, kung mamatay na masama, yun ay susunugin sa apoy, impyerno. Kaya ating alamin, sino ba yung bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Kasi ito ang pangako ng Panginoon. Ang pangakong kanyang ipinangako sa atin ay buhay na walang hanggan. Kaya bago natin ituloy ating pag-aralan ang kalagayan ng mga patay, no? Ang tanong ay, ano ba ang kalikasan? Anong kalikasan ba ang taglay ang isang tao? So, ang tanong ay immortal o
immortal o immortal? Ang mortal ay namamatay. Ang immortal hindi namamatay. So yun ibig sabihin, no? Kaya ang sagot natin ay sa Roma 6 verse 12, huwag na maghari ang kasalanan sa iyong katawang may kamatayan. O ibig sabihin po, ang kalagayan ng tao ay mayroon pong kamatayan. Hindi po siya immortal, kundi immortal po siya. So, sabi nga ng aklat ng Job 14 verse 10, ngunit ang tao ay namamatay at ibinabaon. Ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan siya naroon. Kaya ang tao po ay mayroon pong kamatayan. Ang Diyos lamang po ang walang kamatayan. Ang tao po ay mayroong kamatayan. At sabi dito, namamatay, ibinabaon at nalalagutan ng hininga. Kaya ang tanong, saan siya naroon? Saan niya talaga ba ang mga patay? At maraming nagsasabi na ang patay daw talaga yung katawan lang at mayroon naman talagang kaluluwa sa ating katawan. Katulad ng itong isang babae na iniyakan niya ang kanyang boyfriend na namatay, si George Smith. At itong sinasabi dito, ito raw yung kaluluwa na dumapo sa kanyang likod na sinasabi na huwag kang umiyak, narito ako sa tabi mo. Kasi po, ang paniniwala po ng iba ay mayroon daw pong kaluluwa sa ating katawan. At yung kaluluwang iyon, wala po yung kamatayan. Tinatawag po yung immortality of soul na hindi namamatay. Kasi po, pag namatay raw po tayo, ang katawan lang daw natin namamatay, pero yung kaluluwa lalabas sa ating katawan. At yan ay lagi natin napapanood minsan sa Facebook, sa YouTube, na umaalis daw yung kaluluwa sa katawan. Kaya atin titignan, mga kapatid, ano ba ang tunay na kalagayan ng mga patay? So, sabi, pupunta na sa langit, yung iba nasa impyerno. Totoo ba ito? Na kapag namatay tayo, pupunta na sa langit, yung iba, pagala-gala, hahanap ng parang usok. Yung iba naman daw, kapag masama ka, sa impyerno. At sinasabi pa, si Satanas daw yung nagpapahirap doon sa impyerno. Lagi nakikita natin sa Facebook yan na si Satanas yung nagpaparusa sa impyerno. Siya daw yung hari sa impyerno. Kaya kapatid, ating pag-aralan ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng mga patay. So ayan, mayroon pang turo na reincarnation na kapag namatay ang isang taong masama, may papanganak siya muli sa kahayop o sa ibang katauhan o sa ibang anyo. Yan po'y umiiral ngayon na minsan ay nitatak sa isipan ng tao na mayroon pong nag-reincarnation na paniniwala. Ayan, katulad dito, ang kamag-anak daw ay namatay, ipinanak muli sa baka o sa ibang larawan, hayop. Kaya ating pag-aralan, mayroon ding tinuturo ng purgatorio. Nasa purgatorio ay nandun daw yung lahat ng mga kaluluwa. Doon daw nilitisin at nandun na si Pedro siya rin nagbubukas ng pintuan sa langit. Kapag hindi ka dapat pasok sa langit, doon sa impyerno. Kaya mapatid, ating pong pag-aralan, ito po yung mga halagang bagay na dapat nating alamin sa ating buhay, sapagkat ito po magbibigay sa atin liwanag ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa kalagayan ng patay. So ulitin ko, sabi nila ang kaluluwa ay immortal, hindi namamatay. Kasi lalabas daw sa ating katawan yan. Yun daw yung gumawa ng buhay na walang hanggan. So, ayan. Ang tanong, ang kaluluwa ba ay mortal o immortal? Ang sagot po natin, tandaan itong sagot natin, sa Ezekiel 18 verse 4, ito po yung sagot. Sabi dito ng Panginoon, narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So, binabanggit po dito na ang kaluluwa po ay mayroon pong kamatayan. Hindi po siya immortal na hindi namamatay. Namamatay po ang kaluluwa, Ayan. So, ang kaluluwa ay mortal, namamatay. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Kahit basahin mo po ang buong Biblia sa KJV Bible, King James Bible, i-type nyo po ang salitang kaluluwa.
lalabas po yan ng ah, lalabas po yan ng 460 times. Ang Biblia ay gumagamit ng salitang kaluluwa na 460 na bisis, pero kahit saan walang tinutukoy na immortal soul kahit minsan. Lahat po ng kaluluwa sa Biblia ay mayroon pong kamatayan. Okay po? Kaya po wala pong immortality of soul. Ang kaluluwa ay mayroon pong kamatayan. Ayan. So, ang tanong, sino ba yung kaluluwa na sinasabi ng Panginoon sa Biblia? Para makita natin ang sagot, ating titignan kung paano nilikha ng Panginoon ang tao. Dito natin masasagot ang katotohanan para hindi tayo maligaw, no? Sa paglikha ng Panginoon, makikita po natin dito sa aklat ng Genesis 2 verse 7. Ito po ang sinasabi. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So binabanggit po dito, kapatid, na ang tao ay naging kaluluwang buhay. Na ibig sabihin po, elemento ng lupa plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. So nakikita natin, nung likhain ng Panginoon ang tao, hindi po siya naglagay ng kaluluwa, kundi yung taong nilikha ng Panginoon, siya mismo yung kaluluwa. Halimbawa, itong ilustrasyon, si Marvin ay nagkaroon ng cellphone. Ngayon, tatanungin ko kayo, si Marvin ba at cellphone ay magkahiwalay? Yes. Pag sinabi, si Marvin ay naging cellphone, ano mangyayari? Si Marvin ay naging cellphone, ako na yung cellphone. Nang ibig sabihin po, hindi po nilikha ng Panginoon ang tao, tapos naglagay siya ng kaluluwa sa loob ng katawan, para pag namatay ang tao, lalabas yung kaluluwa. Hindi po ganon. Kundi po, ang taong nilikha ng Panginoon, siya mismo yung kaluluwa. Una, yung tinatawag na alabok ng lupa, at nung nabuo na ito, hiningahan niya ng butas ng ilong, ng hininga ng buhay, ang naging resulta sa lupa at saka hininga ay naging kaluluwang buhay. Kaya po, ang buhay na kaluluwa ay ang buhay na tao. Yang ikaw na gumagalaw ngayon, ikaw po yung kaluluwa. Kaya nga sinasabi, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Ilang bang kaluluwang nagkasala? Lahat ay nagkasala. Kaya ang kaparan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, kapatid, kaibigan, wala pong kaluluwa inilagay ng Panginoon sa ating katawan, kundi ikaw mismo na gumagalaw ngayon, ikaw yung buhay na kaluluwa. Okay? Ayan. So, ang kaluluwa ay ang buhay na tao. Si Adan ang buhay na kaluluwa. Okay po? Ayan. Maliwanag po ang Biblia. Kaya ating pag-aralan, no? Kapag namatay ang isang tao, saan siya pabalik? Uuwi. Ang sagot po ay sa Genesis 3 verse 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikay alabok, at sa alabok ka uuwi. Kaya nga po, kapag namatay isang tao, babalik siya sa pagkalupa, sapagkat siya alabok. Siya alabok lamang, mauwi sa pag-alabok. Kaya mga batid, ating pag-aralan, no? Ang tanong uli, kapag namatay ang isang tao, ano ang aalis sa kanya? Ito yung mahalagang tanong. Ano ba yung umaalis talaga? Yung ba yung kaluluwa? Yung paniniwala? Ang sagot po natin sa awit 146 verse 4. Sabi dito, ang hininga niya ay pumapanaw, siya ay manumbalik sa pagkalupa, sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. So ano yung aalis? Ito po yung hininga. Hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos sa tao. Yan po yung aalis. Okay? Yan po yung pumapanaw. Halimbawa, Ecclesiastes 12 verse 7, ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Tinatawag po yun na espiritu. Ano bang salitang espiritu, kapatid? Ang salitang espiritu ay salitang Hebrew na ruach. Yan pong ibig sabihin na
sa Old Testament, sa Hebreo, ruach. Ginagamit ito sa KJV Bible at 377 pieces. Na kung isalin ito ay nangahulugan lamang na hangin or espiritu. 117 pieces bilang wind or hangin. 33 pieces bilang breath o hininga. 227 times o bilang espiritu o espiritu. Nangangahulugan po yan, sabi ni Apostol Pablo doon sa Episo 4:23, magbago kayo ng espiritu ng iyong pag-iisip. May kaugnayan po yung hininga ng buhay at ang pag-iisip. Bakit? Hindi po magagana ang ating pag-iisip kung wala po tayong hininga. Ayan, no? Sabi nga ni Job sa 27 verse 3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking ilong. Yun po yung hininga ng buhay na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga po, sa Ecclesiastes 12 verse 7, ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang Espiritu ay pabalik sa Diyos na bigay sa Kanya. Paano ibinigay ng Diyos ang Espiritu, yung hininga ng buhay? Inhipa ng Panginoon ang butas ng ilong ng isang nilalang na si Adan at yung naging resulta, kaluluwang may buhay. Okay? Kaya po, ang Espiritu na bumabalik sa Diyos ay hindi isang bagay na may pag-iisip na kaalam sa kanyang pagkatao. Hininga po yan, oxygen sa ating katawan. Sa ospital mga kapatid, kapag tayo po ay nakita ng pasyente na naghihingalo, at kapag nakita mo yung ganyan na nakikita mo, ibig sabihin po, humihinga pa siya. Kapag ang nakita mo yung ganyan, dumiretso na yung tawag nito, nakalimutan ko, ay patay na siya. At kapag patay na siya, wala na siyang hininga. Hindi nagagana ang kanyang pag-iisip. Okay po? Kasi po, ang alis sa tao, yung hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos. Wala pong kaluluwa inilagay ng Diyos. At yung hininga ng buhay, hindi po yun isang bagay na parang usok na lumalabas. Na makikita natin sa Facebook, na sa YouTube na yung taong natutulog, may lumabas na kaluluwa. At titingnan mo, yung kaluluwa may damit din. Tingnan nyo kapatid. Isipin mo nga, ibig sabihin yung kaluluwa may damit din yun. Yung lalabas sa katawan. Bakit magbabago ba yung damit na suot mo? Hindi po totoo yung kapatid, no? Magkatang-isip lang po yan. At gawa-gawa lamang ng mga tao. So, ayan, no? So, ang binigay ng Diyos sa ang tao, hininga ng buhay, tinatawag po yung Espiritu. Na ibig sabihin, yan po yung buhay na ibinigay ng Diyos sa tao. Ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating laman loob, hindi po yan magpapangsyon kung wala tayong hininga. Subukan mong humihinga. Gagana ba yung ano mangyari sa iyo? Mamamatay ka. Kaya kapag namatay ka, ano mangyari? Sabi nga dito, ano ang nawawala sa isang tao kapag namatay siya? Sabi dito sa awit, balikan natin. Awit 146 verse 4. Ang hininga niya pumapanaw, siya ay manumbalik sa pagkalupa. Sa araw din yaon, mawawala ang kanyang pag-iisip. Kapag nawala ang hininga ng tao, wala ang kanyang pag-iisip. Kasi hindi po gagana yung ating laman loob kung walang hininga. Yun po yung ibinigay ng Diyos sa tao. Yun po yung aalis at babalik sa Diyos. Paano ibinigay? Hiningahan niya ang butas ng ilong na hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya tayo, ikaw ngayon, ikaw yung buhay na kaluluwa. At kapag namatay ka, namatay tayo, ang aalis sa atin, yung hininga ng buhay, yung hininga mo. Kaya nga, yung nahirapan huminga, nilalagyan ng oxygen sa ilong para makahinga. At kapag hindi nakapaghinga, patay na. At babalik na yun sa pagkalupa. Alabok lang po yan. Mabatid, no? So, maliwanag po ang Biblia. So, ang Diyos po ang may hawak ng ating hininga.
Sabi nga po ng aklat ng Job 12 verse 10, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng tao. Yung hininga ng lahat ng tao ay nanggagaling sa ating Diyos. Siya po ang may kapangyarihan nito. Siya po ang may hawak nito, no? Pero tayo po ay binigyan ng Diyos ng freedom of choice. Pagpili kung paano natin ingatan ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo po ay mga tao, katiwala lamang. Ang may-ari sa atin ay ang Diyos. Kaya nga dapat yung ating buhay, ibigay natin sa Kanya. Kasi po, sabi dito, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng tao. Bakit madaling mamatay ang isang tao? Bis na ibinigyan ng Panginoon ng ang edad mo ay 120, wala pang 60, patay na. Bakit? Dahil hindi ingatan ng katawan o buhay na ibinigay ng Diyos. Mas pinili yung mga bagay na walang kabuluhan, nakakasira sa ating katawan. Ayan mga kaibigan, mga kapatid. So ayan. Kaya may nalalaman pa ba ang patay? Ang sagot po, wala nang alam ang patay. Kasi pag namatay siya, aalis yung kanyang hininga at yung kanyang pag-iisip, mawawala. Kahit yugyugin mo po yung patay, hindi na yan magigising. Hindi po totoo yung kapag namatay ang kamag-anak mo, may nakita kang paro-paro lumilipad, sasabihin mo kaagad, yan na yung yan na yung tawag nito, yan na yung aking kamag-anak, bumalik na. Hindi po totoo, no? Sapagkat ang Biblia po, sa aklat ng Job 7 verse 9 hanggang 11, siya ang bumababa sa Sheol, hindi na babalik sa kanyang bahay. Oo. So may nalaman pa ba ang patay? Wala nang nalaman ang patay. Sabi nga ng Ecclesiastes 9 verse 5, sapagkat nalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alala sa kanila nakalimutan na. Wala na. Kasi pag namatay tayo, alis yung hininga, yung ating pag-iisip hindi yan gagana. Wala nang alaala. Sa 6, maging ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkaingit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakialaman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Yung galit, puot, wala na. Yung mga papanood natin sa panlabas na gagantihan kita, mamultuhin kita. Hindi po totoo yun. Yung multo, si Satanas po ang gumagawa niyan. Wala pong multo. Ginagaya ng Satanas para patunayan yung aral nito. Mga kapatid, ginagaya ng Satanas yung kamag-anak. Ang tanong, pumupuri ba ang patay sa Panginoon? Ang sagot sa awit 115 verse 17, ang patay ay hindi pupuri sa Panginoon, ni sinumang nababa sa katahimikan. Kaya nga pag bumaba ka sa tahimikan, ibig sabihin sa libingan, hindi na yan pupuri sa Panginoon. Kasi maaagnas po ang patay, babalik sa pagkialam mo. Ayan mga batid. Sabi ng Isaiah 38:18 hanggang 19, sapagkat hindi ka maaring purihin ng libingan o Sheol, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsibabawa sa hukay ay hindi makakasa sa iyong katotohanan. Sabi dito, ang buhay siyang pumupuri sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ito yung sinasabi ni Ezekias sa Isaiah 38. Sabi ni David sa awit 6 verse 5, sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo. Siya Sheol, sinong magpapasalamat sa iyo? Ang Sheol ay libingan. So mga kaibigan, mga kapatid, ang pupuri ay ang buhay na tao, gaya ng ginagawa sa buhay na ngayon. Ang patay ay hindi pupuri sa Panginoon, sapagkat ang patay ay wala na pong alam. Wala na pong alam sa buhay. At ang aalis sa tao, yun po yung hininga. Ayan. So, kaninong paniniwala ang aral? Ang aral na immortality of soul. Kaninong aral ito? At yan po yung umiiral sa ating panahon. Yan po yung mga paniniwala ng Egyptian, Babylonians, Greeks, Romans, mga Romano, mga Pagano, Buddhism, Islam, Freemason.
Yan po yung turo nila ngayon, kaluluwa ay immortal. At kaninong pinakapundasyon na aral niyan? Yung immortality of soul. Kay Satanas po yan. Kung makikita natin kung paano tuksoin ni Satanas ang ating unang magulang na kaluluwang buhay. Si Adan ay kaluluwang buhay na nilang ng Panginoon. Ha? Ang sabi ng Panginoon, kapag kumain ka sa punong kahoy, tiyak na ikay mamatay. Ano naman ang sabi ng ahas? Tiyak na hindi kayo mamamatay. Yan po yung kasinungaling Satanas. Kaya nga si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Juan 8:44. Kaya yung pagsisinungaling niya, pinagpapatuloy niya ngayon na mayroon pong kaluluwa sa ating katawan. At ang kaluluwang yun, hindi po yun namamatay. Sa kanya po yung aral yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sabi niya, tiyak na hindi ka mamatay. Si Adan po yung kaluluwang buhay. Oh? Kaya kapatid, ang aral na yan, ang umiiral ngayon, ang pinaka-founder niyan, si Satanas. Na inadapt sa ating mga iba't ibang mga bansa ngayon. Oh? Ang kaluluwa ay mortal, hindi immortal. Ang kaluluwa ay namamatay, hindi namamatay. No? Ulitin ko ha, ang kaluluwa ay mortal, hindi immortal. Ang aral ng immortal soul ay sa Diablo, mula sa kasinungalingan ng Diablo. Yan po ang mga kaibigan sa mga panahon natin ngayon. Ano ang tunay na kalagayan ng mga patay? Ang sagot po, ang mga patay ay parang natutulog lamang. Inahantulad ng Biblia na karaniwang pagtulog. Pansamantalang natutulog. Bakit? Sabi ng Biblia sa Awit 13 verse 3, iyong bulayin at sagutin mo ako, o Panginoong Diyos, Panginoong kong Diyos, liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog sa tulog ng kamatayan. Sinabi naman na aklat ni Job 14 verse 12, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon, hanggang sa ang langit ay mawala, sila hindi magsibangon ni magising man sa kanilang pagkakatulog. At binanggit na Apostol Pablo maraming beses sa New Testament. Sa unang Tesalonica 4:13, nandyan po yan. Oh, marami po yan. Kahit si Jesus Christ, itinuturo ni Jesus Christ na ang kalagayan ng patay ay natutulog lamang. Halimbawa, itong turo ni Jesus Christ dito sa Juan 11:14, itong kamatayan ni Lazaro. Sabi dito, namatay si Lazaro, 4 na araw na. Sabi dito sa 11, ang mga bagay na ito ay sinalita niya. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paparoon upang gisingin ko siya. Kausap na ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad. Sabi niya, yung ating kaibigan si Lazaro ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Sa 12, sabi nito, sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya natulog, siya ay gagaling. Sa 13, sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapat sinapantahan nila ang sinalita ay ang pangkaraniwang pagtulog. Ang akala ng mga alagad, yung sinabi ni Jesus Christ, pupunta ako kay Lazaro upang siya gisingin. Sapagkat siya natulog. Isip ng mga alagad, akala niya karaniwang pagtulog. Pero dito, binigyan din ni Jesus Christ ng magkagayoy nga. Sinabi sa kanila ni Jesus na malinaw, si Lazaro ay patay. Kaya nga po, 4 na araw na pong patay si Lazaro. Kaya ang Biblia, itinuturo na ang patay, pansamantalang natutulog lamang. Bubuhayin po sila, kapatid. Okay? Kaya, ang tanong, mabubuhay ba ang patay? Bubuhayin po. Mas si Job ay nagtanong din, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay ba siya? Job 14:14. Yes, mabubuhay. Ang sagot po natin, si Isaiah 26 verse 19, ito po yung sagot. Sabi nito, ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Ang aking patay ng katawan ay babangon. Magsigising at magsiawit kayong nagsitahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo, at iluluwa ng lupa ang mga patay. So dito po, kasi po ang mga patay nagsitahan sa mga alabok, naaagnas, no? Kaya po ang patay ay mga bubuhay.
Bubuhayin po ang mga patay, mga kaibigan, mga kapatid. So, wala pa pong patay na pupunta sa langit. Walang pupuri sa patay kasi ang patay, bubuhayan pa. Oh? Sabi to, kayong nagsitahan sa alabok, gigisingin sila, magsigising, magsiawit, kayong nagsitahan sa alabok sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng damo at iluluwa ng lupa ang patay. Kaya po bubuhayin po ang mga patay. Ang tanong, ayan. So, hindi pala, ayan. Kaninong boses sino ang bubuhay sa mga patay? Sino ang bubuhay sa mga patay? Sa Juan 5:25, ito ang sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mabubuhay. Sino bubuhay? Ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung anak ng Diyos. Yung tinig niya, yun po yung bubuhay sa mga patay. Ayan mga batid, bubuhayin po ng Panginoong Hesukristo ang mga patay. Sinabi nga ni Jesus Christ dito sa Juan, sa 1:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakita sa anak at sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So, bubuhayin po ang patay at ang bubuhay po dyan ang ating Panginoong Hesukristo. Yan mga batid. Kaya nga po, noong si Jesus Christ ay pumunta na doon sa lugar ng ni Lazaro at sinalubong siya ng kapatid ni Lazaro, si Marta. Sabi dito sa 21, sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw ay narito, disin sana'y ang aking kapatid ay hindi namatay. Kung ikaw sana nandito, buhay sana ang kapatid. Kasi naniniwala si Marta na pagagalingin ng Panginoon Kristo si Lazaro. Kaya sabi ni Marta, kung ikaw sana narito, ang aking kapatid hindi sana namatay. Pero ang sagot ng Panginoon Kristo, sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Muling mabubuhay, sinabi ni Jesus Christ. Anong sagot ni Marta? Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay sa huling, mabubuhay uli sa huling araw sa pagkabuhay na magmuli. So, titignan natin, kahit si Marta ay alam niya na ang mga patay ay bubuhayin sa huling araw. Oo. Sabi, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw. Kailan yun? Sa huling araw, pagkabuhay na magmuli. Ayan mga kaibigan, bubuhayin po ang patay. Anong sagot ni Jesus Christ? Sa 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na magmuli at ang kabuhayan. Ang sumampalataya sa akin, bagaman siya mamatay, gayon may mabubuhay siya. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, ang patay ay nasa libingan, bubuhayin po ng Panginoon. Si Jesus Christ po ang bubuhay niya. Huh? Kaya nga po, pinatunayan ng Panginoon, binigay ang isang halimbawa o example, binuhay na yung Panginoon si Lazaro na 4 na araw na pong patay sa libingan. Oh? Dito sa 11 verse 43, dito na tayo, no? At masabi niya mga gayon, sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Nabuhay si Lazaro. At si Lazaro ay lumabas. Kaya kapatid, at mga kaibigan, ay ang patay po ay bubuhayin. Si Lazaro ay binuhay ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, kung si totoo na ang patay o kaluluwa ay nasa impyerno na, dapat sinabi ng Panginoon, Lazaro, umakyat ka, nasa ilalim ka ng lupa, pumunta ka rito. Hindi po ganun, no? Walang kwento patungkol sa kabilang buhay si Lazaro. Kung saan inilibing si Lazaro, doon po siya lumabas. Binuhay siya ng Panginoong Kristo. Wala pong kwento na si Lazaro ay nasa langit na, Lazaro, bumaba ka. Wala pong ganun, kapatid.
alisin po natin sa ating paniniwala ang ganong panlililing lang ni Satanas. Ayan, no? Nasaan ba mapatay? Nasa libingan lamang po sila. Ang sabi po ng Juan 5:28-29, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. Kasi bubuhay ng ating Panginoon Kristo. Tinig ni Jesus Christ ang bubuhay diyan. Ha? Lahat ng nasa libingan, ang mga patay ay nasa libingan, makakarinig ng kanyang tinig. Sa 29, at magsilabas ang nagsigawa na mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang nagsigawa na masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghatol. Sa Biblia po, mayroon pong dalawang pagkabuhay. Okay? Pagkabuhay na magmuli sa paghatol, pagkabuhay na muli sa buhay at pagkabuhay na muli sa paghatol. Dalawa po yan. Sa libingan, mga kapatid, dalawang uri ng tao. Banal na patay, masamang patay sa libingan. Sa buhay naman na tao, dalawang uri din ng tao. Makasalanang buhay, banal na buhay. Kaya mga kapatid, bubuhay po. Ang tanong, kailan ang unang pagkabuhay na magmuli sa buhay na walang hanggan? Kasi yung unang pagkabuhay, patungkol sa buhay na walang hanggan yan. Sa pagdating ni Kristo, magaganap po yung unang pagkabuhay. Sa aklat ng Tesalonica 4:16, ito po ang sinasabi. Sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, magaganap po ang unang pagkabuhay. May dalawang klase, may dalawang pagkabuhay. Ang unang pagkabuhay ay ang mga banal. Ang pangalawang pagkabuhay sa masama, sa paghatol. At magaganap ang unang pagkabuhay sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sabi ng unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang magbubuhay na magmuli. So yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung buhay tayo maratan ni Kristo na naglilingkod sa Kanya, na hindi na tayo nakaranas ng kamatayan, ano mangyayari? Sa 17, sabi dito, kung magkakayon tayo na bubuhay na titira, ay agawin kasama nila. Pag sinabing nila, yung nasa libingan, sabay po yan mga kapatid. Sabay po ang mga patay na bubuhay na sa libingan na banal at yung buhay na naglilingkod sa Panginoon. Sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sasamahin tayo magpakailanman. Kaya sabay po ang nasa mga libingan at yung buhay na banal na mariligtas, dadalhin nila sa langit. Kaya po, bubuhayin po ang patay sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa pahayag o Revelation 20:6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay. So kapag banal ka, mapalad ka dahil ikaw ay makalakip sa unang pagkabuhay na magmuli. Ang mga ito ay walang kapangyarihan, ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan, para po yan sa masasama. Kundi sila magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo, magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Dadalhin nandun sa langit. Ang makaranas sa unang pagkabuhay, dadalhin ni Kristo sa langit sa loob ng 1,000 taon. Ayan mga kaibigan. So, pangako ni Jesus Christ sa bahay ng aking Ama sa Juan 14:1-3. Yan po ang pangako ni Jesus Christ. Basahin ko. Huwag maglumihan yung puso, magsimpalataya ka sa Diyos, magsimpalataya ka naman sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo, sapagkat ako'y paparoon upang ihanda ko kayo ng dakong kalagyan. At kung ako'y pumunta roon, at may handa ko ang lugar para sa inyo, ay muling paparito ako, at kaya tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo din naman dumuon. Kaya nga nung lahat na maligtas, dadalhin ng Panginoong Kristo sa kanyang pagbalik, doon sa bahay ng kanyang Ama. Ngayon, kailan naman bubuhayin ang masasama? Ang sagot po ay sa Revelation 20:5. Ang iba sa mga patay ay hindi mga bubuhay hanggang sa maganap ng 1,000 taon. Maganap po ng 1,000 taon,
sa kabubuhay ng masama para hatulan harap sa hukuman ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Kung ano ang ginawa natin sa libutang ito, mamatay tayo, bubuhayin tayo, harap tayo sa hukuman ni Kristo para tayo parusahan, no? Kaya kapatid, ito po ang katotohanan. Wala pong kaluluwa sa ating katawan na kapag namatay tayo, yun ang lalabas. Kundi po, ikaw ngayon nakikinig sa akin at ako ngayon, ito po yung buhay na kaluluwa. Ito po yung ililigtas ng Panginoon. Ito po yung bubuhay ng Panginoon kapag namatay. Ito rin po yung bibihisan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Mananagot po ito sa Panginoon kung hindi ito ibinigay sa Diyos. Bubuhayin. Wala pong imperno ngayon sa ilalim ng lupa. Wala pong imperno. Ang imperno itong sanlibutan. Ikalawang Pedro 3:7. Matthew 25 verse 41. Ang imperno para po ay Satanas yan at sa mga anghel. Pero marami madamay dahil hindi nila tinanggap ang Ebanghelyo. Kaya nga habang buhay pa tayo mapatid, ating tanggapin si Kristo sa ating buhay. Si Kristo ay namatay sa kalbaryo ng cross para sa ating kasalanan upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ang lahat na maliligtas ay babaguhin ng Panginoon. Ang katawan ay bibihisan sila ng katawang walang kamatayan. Maluwalhating katawan ang ibibigay ng Diyos sa lahat na maliligtas. Patay ka man na banal o buhay ka man ng pagdating ng Panginoong Kristo. Sa unang Korinto 15:51-55, sabi nito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kaya nga ang patay natutulog. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Babaguhin ang ating katawan. Sabi dito, sa isang sandali, sa isang kistapata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutulog ang trumpeta at ang mga patay ay mga buhay na magmuli, na walang kasiraan at tayo babaguhin. Diyan po ibibihis ng Panginoon sa katawang ito, babaguhin ito, gagawin malulhating katawan. Immortality of soul, immortal body, hindi na ito mamamatay. Ayan. Sa 53, sapagkat kinakailangan ito may pagkasira, magbihis na walang pagkasira, at ito may kamatayan, magbihis na walang kamatayan. Sa 54, subalit kapag itong may pagkasira, magbihis ng walang pagkasira, at ito may kamatayan, magbihis ng walang kamatayan, mangyayari na salita na susulat, ang kamatayan nilamon ng pagtatagumpay. Ano ba ang dahilan bakit may kamatayan? Sa 56, ang tibo ng kamatayan ng kasalanan, at ang kautupan paano ating Panginoon Kristo namatay, inilibing at nabuhay na muli, at yung katawang iyon ay hindi na mamatay, malulhating katawan, yun din katawang ibibigay sa lahat ng maliligtas. Kaya ito po yung buhay na walang hanggan. Dadalhin ang lahat ng maligtas doon sa langit. Pagdating ni Kristo, maghari sila sa loob ng 1,000 taon. Papasok sila doon sa New Jerusalem. Ayan mga batid. Ito po yung New Jerusalem sa langit. Sa Revelation 21 verse 2. At nakita kong ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na naugbuhat sa langit. Mula sa langit, buhat sa Diyos, na handang gaya ng isang babaeng kasintahan, na gayakan talaga sa kanyang asawa. Kaya nga mga kapatid, ito yung New Jerusalem sa langit, tahanan ng Diyos. Bahay ng Diyos. Ang lahat ng maliligtas, dadalhin ng Panginoon doon sa langit sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ang Panginoon kasama ng banal, bubuhay ng mga pasaya masama para hatulan. Kaya kapatid, ang buhay na walang hanggan ay pinangako ng Panginoon ay tiyak. Hindi po kaluluwa ang magmamana ng buhay na walang hanggan, kundi ikaw mismong katawang iyan na gumagalaw, humihinga, kumakain. Yan ang bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan sa kanyang pagdating kung ibigay natin sa Panginoon ang ating buhay. Paglingkuran siya. Siya ang ating tagapagligtas. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin upang tayo maligtas. Ang bahagi natin bilang mga tao, tanggapin si Kristo at maniwala, sumampalataya na ang kanyang dugong nabuhos sa kalbaryo ng krus
para sa iyong kasalanan. Pagsisihan ang kasalanan at talikuran at sumunod sa Panginoon. Yan po ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ng Juan 2:25, ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ibibigay sa kanyang pagdating. Pero sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang sino may sa kanya sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag sumampalataya ka, tumanggap ka sa Panginoong Kristo, iiral na po ang buhay na walang hanggan sa buhay mo. Mamatay ka man, bubuhayin ka. Kung buhay kang maratan ni Kristo, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yan mga kaibigan, mga kapatid. Walang kaluluwa sa ating katawan nalalabas kapag namatay tayo, yun ang magmamana ng buhay na walang hanggan, kundi ikaw mismo. Maraming salamat po na mensaheng ito magbigay sa atin ng pag-asa habang tayo nabubuhay sa libutan. Ang buhay ng tao ay katulad lamang ng singaw. Hindi natin nalaman kung kailan tayo mamatay. Kapag namatay tayo, ang kasunod niyan, paghahatol. Kaya habang buhay tayo, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat sabi ng Hebreo 9:27, ang tao ay minsan lang mamatay at kasunod ito'y paghuhukom. Santiago 4:14, ang buhay ng tayo katulad ng isang singaw. Hindi natin nalaman kung kailan tayo aalis, mamatay. Kaya ating ibigay sa Panginoon ang ating buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo mananalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, banal ka at makapangyarihan, salamat sa mensahe na ipinarating mo sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, mensaheng ito makarating sa aking kababayan, magulang, kapatid at mga mag-anak. Magbigay, Panginoon, ng pag-asa na ikaw, Panginoon, ay malapit ng dumating. Maraming salamat, O Diyos, sa patnubay ng banal na Espiritu. Ikaw, Panginoon, ang bahala upang makarating ang mensaheng ito sa bawat isa. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon.